Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay kapag tahimik ang Diyos. Kapag tahimik ang Diyos, o when God is silent. At iikot po ang ating pag-aaral sa Psalm chapter 88. So kung meron po kayong dalang Biblia, inimbitahan ko pong bawat isa na magbukas nito. Psalm chapter 88. Meron lang po siyang 18 verses. So dito po tayo. Gusto ko pong, kung meron po wala kayong dalang Bible, kung meron kayong cellphone, alam ko meron diyang Bible. Kung wala kayong app na Bible, mag-search kayo sa internet kung may data kayo. Sundan po natin ang bawat isa sa pagbabasa nito. At gusto ko pong simulan ito na inimbitahan ng bawat isa na damahin. Huwag lamang hong alamin kundi damahin din. Sapagkat unang-una, ang awit po ay unang-una, siya po ay awit. Kanta, dinarama. Hindi lamang po siya pinag-aaralan, siya rin po ay dinarama. Kaya po, Psalm chapter 88 verse 1, akin pong babasahin sa Tagalog, sa magandang Biblia na translation. Ito pong sabi, babasahin ko pong lahat, kaya sundan po natin. Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang ang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko. Ako ay pakinggan sa aking pagdaing. Ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalat puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari ko'y buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako ninyong malapit sa hukay, ilagak. Ang aking katulad ay mahina't lubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nalilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maaabot. Dinala mo ako na may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingang sa ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Parang mabigat to, ano? Sunod po, mga kasama ko'y hinayaan mo na akong iwan. Hinayaan na sila'y mamuhi sa akin at ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas, ngayoy pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningi walang lumalamlam. Kaya naman ni Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka ng mga patay? Ang pag-ibig mo ba'y doon sa libingan mapapahayag? O sa kaharian ng mga patay ay iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila'y nalimot na? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Hindi mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos. Di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mula pagkabata ko, ako'y nagtitiis na. Halos ikamatay. Ang iyong parusay, siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sariling tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kundi kahihinto ng pagpaparusa. Parang baha silang kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong paghapon kinukubkob ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayong mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay kadiliman. Ano pong ating naramdaman sa pagbabasa nito? Ano po? Lungkot, ano? Lungkot, pagtitiis, paghihirap. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin dito. Hindi ko po alam kung ano pong dinaramdam natin o ang ating napagdaanan ngayong linggo sa mga nakaraang buwan. Pero alam ko na halos may bahid ng katotohanan habang binabasa natin ito na nakaka-relate tayo. Tama? Mahirap ang buhay. Siguro tayo nagko-question, naasan ka, Panginoon? Ba't ka nagtatago? Yan po yung ating tanong minsan. At
Alam niyo po ba na ang buong libro ng Psalms, gusto ko pong i-review rin ang ating mga napapag-aralang sa mga leksyon, sa mga nakakaraang Sabbath. Ang libro ng Psalms, ito po'y sinulat ng mga taong nagdurusa. Huwag nating kalilimutan yan. Hindi po yan sinulat ng mga scholar, hindi po yan sinulat ng mga philosophers. Ito po'y sinulat ng mga taong nagdurusa. At hinahanap na asan ba ang Diyos. Maraming pinagdadaan ng pagsubok, nagsulat sila ng awit para ma-express kung anong nararamdaman nila. Kapag sila nagdurusa, natutuwa, nagagalit, parang isang playlist. Kung tayo po yung mga kabataan, meron tayong tinatawag na playlist. Na yung mga meron dito, ito yung pakikinggan kong mga kanta pag ako'y malungkot. Ito yung pakikinggan kong kanta pag ako galit. Ito yung pakikinggan kong kanta pag heartbroken ako o kapag ako'y in love. Tama? Ang Psalms po ganun. Iba't ibang awitin sa iba't ibang okasyon, pero po ito'y patungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. Amen? Malinaw po ba? At dito po sa Psalms 88, kakaiba siya. Bakit po? Ito po yung palagi natin nababanggit, Elder Louis, sa ating pag-aaral kada Sabbath, na karamihan po ng Psalms, nagsisimula po yan ng malungkot. Tapos bandang ending, nagpupuri na, nagpapasalamat na, nagbibigay bunyi, kaluwalhatian sa Ama. Pero dito sa Psalm 88, nabasa natin, meron bang pagpupuri kayong nakita? Meron kaya? Parang wala, no? Yung ending ba, good ending ba siya? Happy ending ba siya? Hindi. Nagsimula sa kadiliman, natapos sa kadiliman. Di po ba? Kung titingin niyo rin po original Hebrew niya, sa thesis po namin, pinag-aaralan namin yung mga bawat Hebrew na words. Nagtapos po siya sa literal, sa word na kadiliman. Tindi. Yun po yung pinaparating sa atin. Bakit kaya walang happy ending sa Psalm 88? Kaya po, ating pag-aaralan po ngayon, ano po kaya yung main theme? Nakita po natin darkness, silence. Ito po yung makikita natin dito sa Psalm 88. At gusto ko pong magbigay sa inyo ng 4 na leksyon. Ilan po? 4 na leksyon na pwede magamit natin sa pang-araw-araw na buhay, sa ating relasyon sa Panginoon, at higit sa lahat, kapag tayo nalulungkot, hinahanap natin ang Kanyang presensya, magagamit natin itong 4 na leksyon po na ito. Unang leksyon, kung meron po kayong dalang notes, pwede nyo po ilista. Meron po kayong dalang cellphone, pwede nyo po i-type sa inyong notes. Ang sabi dito, ang unang leksyon po, kahit tayo mga Kristiyano, nakakaranas din ng kadiliman. Tama po ba? Hindi ibig sabihin na sinunod mo si Jesus ay hindi ka na magdurusa. Meron akong kakilala, sabi niya, mas mahirap pala maging Kristiyano. Bakit naman? Mas mahirap pala maging Adventist. Bakit? Mas matindi yung mga pagsubok sa buhay mo. Mas challenging na. Yung dating hindi ako sumusunod sa Panginoon, challenging na eh. Nung sumusunod ako sa Panginoon, mas challenging. Hindi po ibig sabihin na sinusunod po natin si Jesus. At ito po isang reality check sa atin. Ito po kumbaga reality check na oo nga, hindi ibig sabihin na sumusunod ako kay Jesus ay parang cotton candy na lang ang buhay natin na masarap, sweet. Meron pong ganong karanasan, syempre, dahil kasama natin si Jesus. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ho tayo magdurusa. Kaya po sabi po sa John 16, sabi si Jesus po mismo nagsabi, John 16:33, sabi ni Jesus, sa mundong ito makakaranas kayo ng kapighatian. In this world, you will have tribulations. Kung si Jesus nga na righteous, walang kasalanan, nagdusa, tayo pa kaya na mga makasalanan at papalya-palya, papalpak-palpak sa ating mga choices. Di po ba kahit Kristiyano tayo? Ito po yung ating makikita. Bakit po? Sapagkat ang Biblia, lalong-lalo na po ang Book of Psalms, ito po ay isang realistic book. Hindi po ito katulad ng, alam ko pamilyar kayo sa prosperity gospel. Manampalataya ka lang, wala ka ng problema. Magbigay ka lang ng ikapo, magbigay ka lang ng offering, magbigay ka lang ng donation, wala ka ng poproblemahin. Pag di ka nagbigay, may poproblemahin ka talaga. Pag nagbigay ka, wala na. Hindi po ganun. Kahit magtapat ka. Sa ating lesson kanina, yun po yung huling punto, di po ba? Bakit yung mga unfaithful, sila pa yung nagpa-prosper, kami namang patuloy na sumusunod sa Panginoon, kami pa yung kawawa.
Kami pa minsan, yung mukhang nakakaligtaan ng Panginoon. Ito rin po i-comfort sa atin ng Biblia, nakikita ho ang ating kondisyon. Na kahit tayo po mga Kristiyano, nakakaranas ng pagsubok. Amen? Pangalawang punto, ang kadiliman ay nagtuturo sa atin kung paano natin makita ang biyaya ng Panginoon. Darkness helps us to see God's grace. Ang kanyang kabutihan sa atin. Basahin po natin ang ating key verse na binasa ni Elder Larry kanina. Verse 15 to 18. Sabi ho dito, mula sa pagkabata ako'y nagtiis na, halos ikamatay ang iyong parusang siyang nagpahina sa aking katawan. Bata pa lang, sabi dito. Mamaya makikita natin kung sino ang author nito mamaya. Sino ba talaga siya? Pero dito po sa verse 15, bata pa lang, nagdurusa na siya. Halos natatakot na siya na balang araw, anumang gawin niya, mamamatay siya. Marami hong scholar nagsasabi, baka may sakit yung nagsulat nito. Merong terminal na sakit o nakakamatay na sakit ang dinaranas nito. Pero sabi po dito, at sabi po sa verse 18, sabi ko po kanina, nagtapos po ito sa kadiliman, at interestingly, verse 17 po muna, parang baha silang kung sumalakay sa aking paligid, sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Umaatake lahat ng sakit, umaatake lahat ng pagdurusa, lahat ng paghihirap sa akin. Relate po ba tayo? Pagkasimba natin, okay naman. Pagka-uwi sa bahay, problema na naman. Nagbabasa ka ng Bible, tapos maya-maya madidistract ka. Bakit? Kasi may balita kang narinig. Patay na si ganyan, patay na si ganito. Nagkasakit si nanay, nagkasakit si tatay. O tayo mismo yung may sakit. O may utang dito, may utang doon. Hindi na tayo makapag-focus. Sabi po dito, bata pa lang ako, nagdurusa na ako. Sinasabi niyo po ito para sa Panginoon na, bata pa lang ako, hindi mo na ako ginagabayan. Bata pa lang ako, hindi mo na ako sinasamahan. Yun po yung nararamdaman ng nagsulat nito. At sabi sa verse 18, ito po, halos nung una ko pong nabasa ito, sabi ko, ba't ito yung pagkakasulat nito? Verse 18, iyong pinalayong mga kaibigan, pati mga kapitbahay, ang tanging natira sa aking kasama ay nasa kadiliman. Gusto ko po yung sa English translation, sabi niya, and darkness is my only friend. Ang tanging kaibigan ko lang, kadiliman. Relate po ba? Nakaranas na po ba tayo ng ganong klaseng kalungkutan? Na sinasabi po ng psalmist na ito, ang Panginoon hindi ako sinasamahan, ang Panginoon hindi ko yan kaibigan, hindi ko maramdaman yung kanyang presensya. Yung kaibigan lang na mas tapat sa Panginoon, yung kadiliman, mas malapit pa yung kadiliman sa akin kaysa sa mas malapit ako sa Panginoon. Yun ho yung nararamdaman ng taong ito. At alam ko po, kahit di po natin aminin na meron po dito kasama natin na ganon ang pinagdadaanan. Ganon ang gustong sabihin sa Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo na nasa Biblia ang karanasan ninyo. Na nakasulat at kita ng Panginoon ang ating mga daing na ganito. Amen? Pero makikita natin, ba't nasa Biblia to? Actually, hindi lamang po. Ang nagsulat po nito, ang pangalan niya po ay si Heman. Heman. H-E-M-A-N. Hindi po si Haman na nasa Esther, kundi si Heman. Isa po siyang musician. At alam niyo rin po ba na si David, marami ako sinagsabi, hey, si Heman lang naman na nagsabi niyan, hindi naman si David. Actually, si David po, ganito rin ang panalangin. Hindi rin po, may isa po siyang panalangin. Kung titignan natin sa Awit 39, pwede niyo pong basahin sa bahay. Awit 39, yung last verse po doon, ang sabi niya, hindi rin po happy ending. Kahit si David, nakaranas din po ng ganitong kadiliman sa kanyang buhay. Psalm 39 verse 13. Sabi mo, ilayo mo ang aking tingin sa akin upang muli ako makangiti bago ako umalis at mapawi. Sabi niya sa Panginoon ito, si David na nagsasabi nito, Panginoon, layuan mo nga ako. Layuan mo nga ako, Panginoon. Para man lang magkaroon ako ng saya sa akin. Para lang ako magkaroon ng kapayapaan. Nakaranas na po ba tayo ng ganito? O dinaranas po ba natin ito? Sa ganito pong paraan, makikita po natin, bakit nakasulat to sa Bible, paano ko ba makikita dito ang kabutihan ng Panginoon? Meron pong isang writer,
Siya po isang teacher na theology sa Cambridge. Ito pong sabi niya. Ang pangalan niya po si Derek Kidman. Ang sabi niya dito, the very presence of these prayers in Scripture is a witness to God's understanding. God knows how men speak when they are desperate. Ano po sa Tagalog? Dahil nasa Biblia itong ka-question ng mga panalangin, nagpapakita mismo ito na ang Diyos maunawain. Amen? Alam niya ang lengguwahe ng mga taong desperado. Naririnig niya ang panalangin ng isang taong broken-hearted, taong bigo, taong naghahanap ng kaibigan at kasama. Alam po ng Panginoon ang ating lingwahe. Alam po ng Panginoon ang pagdurusa ng isang individual. Kaya nasa Biblia ito. At alam niyo po, Panginoon, alam niyo po ang Panginoon, hindi niya sinasabing, ayokong ilagay yan sa Bible. Baka isipin ng mga tao, ganito. Hindi po ganun ang Panginoon. Sinabi niya, nilagay ko itong prayer ng taong ito sa Bible para sabihin sa bawat isang makakabasa nito na ako ang Diyos ng taong ito kahit hindi niya alam ang ginagawa ko. Kahit hindi niya nakikita yung bigger plan ng aking plano sa kanya. Amen? Kaya kung sabi po sa verse 1 ng Psalm 88, ano pong tawag ng psalmist sa Panginoon? Diyos ng aking kaligtasan. Amen? He is the God of my salvation. Na kahit hindi ko makita ang ginagawa o hindi ko man nararamdaman siya, alam kong siya ang Diyos ng aking kaligtasan. Gusto niya rin pong sabihin sa atin na ako ang Diyos mo kahit hindi ka nakakiti araw-araw. Ako pa rin ang Diyos mo kahit ikay tumatangis, nalulungkot, nalulumbay, ako pa rin ang Diyos mo. Amen? Alam niyo po kung saan po tayo pupulutin kung hindi po ganito ang Diyos natin. Na tayo po ay strong ang pananampalataya pag nakangiti lang tayo? Hindi po. Kahit malungkot tayo, kahit may luha sa ating mga mata, Panginoon pa rin ang Diyos natin. Tanggap pa rin tayo sa Kanyang trono. Amen? Pangatlong punto. Mabilis naman po. Pangatlong punto. Ang kadiliman ay nagtuturo sa atin kung paano palakasin ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ulitin ko po. Ang kadiliman nagtuturo sa atin kung paano ba palalakasin ang ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Paano po natin masasabi yan? Alam niyo po, doon po sa aking thesis, meron pong tinatawag na intertextuality. Medyo malalim po sa theology, pero ang intertextuality po, titignan niyo po yung lengguwahe, yung mga words, yung mga expression na ginamit, idiomatic expressions, yung mga figurative language na ginamit dito sa Psalm 88, at ikukumpara nyo, saan pa kaya sa Biblia nabanggit yung ganong klaseng expression? At alam nyo kung aking nadiscover, habang binabasa ko po ito, karamihan, halos lahat po, makikita nyo lahat ng lengguwaheng ito, panalangin ito, mga daing, reklamong ito. Alam nyo po kung saan makikita? Sa libro ng Job. Kumbaga, kung pwede ko pong sabihin, yung Psalm 88, parang Job na pinaiksi. Book of Job na pinaiksi. O summarized version ng Book of Job. Bakit po? Lahat ho ng sinabi dito ng Psalm 88, sinabi ho yan ni Job habang siya'y kino-question ng kanyang mga kaibigan. At gusto ko lang po mag-dwell po. Imbitahan ng bawat isa sa experience po ni Job. Kung hindi po tayo pamilyar, ang libro po ni Job, siya po yung pinakauna. Naniniwala hong mga scholar sa kanilang research na ang Job ang pinakaunang libro sa Bible na isinulat. Bago pa po magkaroon ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, meron na pong Job. Sinong sumulat? Maaaring
si Moses. Ayan po, malinaw po. At ang libro po ng Job, ito po ay tungkol sa isang lalaki na ayon po sa Biblia, siya po ay righteous person. Siya po ay wala ho siyang ginagawang masama. Siya po ay tumutulong sa kapwa. Napakabuting tao. Tapos, isang araw, si Satanas dumulog sa harap ng Panginoon. Maraming panahon para explain yung story na yun. Pero isang araw, dumulog si Satanas sa harap ng Panginoon at sinabing ng Panginoon sa kanya, nakikita mo ba itong servant ko na si Job? Wala siyang ibang katulad. Sabi ng Satanas, try mo ngang alisin yung mga bagay na nasa kanya. Tirahin mo siya sa loob at sa labas, alisin mo yung mga kagamit niya, yung mga kayamanan niya, siraan mo rin siya ng loob. At titingnan natin, susumpain ka ni Job mismo sa harap mo. Yun po ang challenge. Di po ba? He will curse you to his face, sabi ni Satanas. Bakit po? Ano po yung accusation ni Satanas kay Job? Kasi ang sabi ni Satanas kay sa Panginoon, itong si Job lang naman, na pwede rin hong mag-apply sa atin ang story nito. Itong mga taong ito, si Job, sumasamba lang yan sa'yo dahil meron silang makukuha. Kaya alisin mo lahat ng meron sa kanila, pag wala na silang dahilan, wala na silang makuha sa'yo, tatalikuran ka nila. Yun po yung accusation. Yun po yung mismong premise ng story. Gets po ba natin? Kaya po, ang nangyari nung hinayaan ng Panginoon na si Satanas na atakihin si Job, kinuha niya ang mga ari-arian, pinatay yung mga anak, binigyan ng napakasakit na bulutong, halos bulutong na hindi magaling-galing, inuuod pa siya. Yung kanyang sakit, si Job, tunay na kakilakilabot ang naranasan ni Job. Ano pong sabi ni Job? Nung naranasan niya ito, lumuhod siya at nagpuri. Di po ba? Nagpuri siya sa Panginoon. Pagpalain ang pangalan ng Panginoon. Pero, maganda yun. Nagpuri siya sa Panginoon. Pero later on sa story, dumating yung kanyang kaibigan. At doon nakita yung gusto talagang sabihin ni Job. Yes, nagpuri siya sa Panginoon. Pero inwardly, ang nararamdaman niya, bakit ako nagkakaganito? Ano ba ginawa ko? Wala naman akong ginagawang masama. Ba't ganito ang doble-doble pa yung mga naranasan ko? Iharap niyo ako sa Panginoon. Kailangan ko ng sagot niya. Yun po halos yung panalangin niya. Halos katulad ng Psalm 88. Ang Panginoon, tinalikuran ako. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya maintindihan. Yung kaibigan ni Job, si Eliphaz, at yung mga iba pang kaibigan na ito, si Bildad, ito pong mga kaibigan niya nito, alam niyo po, nagtipon kay Job. Ang sabi niya, "Hoy Job, huwag kang ganyan. Hindi dapat ganyan magsalita. Dapat, ang gawin mo, magsisi ka. Baka naman kasi may kasalanan ka eh. O ang gawin mo, sa ganyan mo pagsasalita, mas lalong lalala yung kondisyon mo. Ang gawin mo, ngayon mismo, sa harap namin, magsisi ka." Tapos merong isa nagsabi doon, "Oo nga Job, ang yabang-yabang mo kasi. Akala mo, ang buti-buti mong tao, makasalanan ka. At kailangan mo talaga at deserve mo yan." Kung makikita, deserve, no? Kung makikita natin dito, tama naman yung mga kaibigan ni Job, di po ba? Dinidepensa nila ang pangalan ng Panginoon. Pinagtatanggol nila ang Panginoon sa accusation ni Job sa Panginoon. Ano pong ending? Ito po yung ending. Ending ng libro, sa paulit-ulit na exchange, debate, at iba't ibang batuhan ng sagot ng mga kaibigan ni Job at ni Job, may ipo-ipong dumating. At doon sa ipo-ipo na yon, sino yung nagsalita? Ang Diyos. Sabi ng Diyos, sino itong nagtatanong ng walang katuturang tanong? Sino itong nagtatanong ng hindi alam yung kanyang sinasabi? Tumutukoy kay Job. At una niyang sinagot si Job. Tanong, sinagot ba si Job na kaya nagkaganito kasi ganito yung nangyari kay Satanas? Hindi niya po sinagot si Job ng ganon. Ang sagot niya, nasaan ka nung tinatag ko ang sanlibutan? Nasaan ka nung kinreate, binuo, at nilalang ko yung itong mga pinaka malalaki at maliliit na detalye sa mundo? Bakit ganun yung sagot ng Panginoon? Kasi gusto niyang makilala at gusto niyang makilala ni Job
na ang Panginoon, alam niya ang ginagawa niya. Amen? Na kahit gaano kakomplikado ang mundo at yung kanyang pagdurusa, mapagtitiwalaan niya ang wisdom ng Panginoon. Amen? Ang ending, isa pa, pagkatapos noon, sabi ni Job, sorry Lord, hindi ko alam ang sinasabi, shut up na lang ako. Ayoko na magsalita. Bakit? Kasi nakita kita. Yun ang mahalaga ngayon. Hindi mahalaga sa akin na sinagot mo kung ang maganda sa akin, nandyan ka pala. At naririnig mo ang aking padalangin. Yung ending, alam niyo po, ang Panginoon hindi lang kay Job nakipag-usap. Kinausap niya rin yung 4 na kaibigan ni Job. Yung 3, tapos meron ding isa doon. Sabi niya, kayong 3 kayo, kung ano-ano pinagsasabi nyo. Paadalahan po natin, yung 3 na yun, dinidepensa nila ang Panginoon. Pero sabi ng Diyos, kayo, talaga naman, hindi tama yung sinasabi nyo. Gawin nyo, magsisi kayo, mag-alay kayo ng alay, ipapanalangin kayo ni Job. Pag pinalangin kayo ni Job, papatawarin ko kayo. Bakit? Mas pinahalagahan ng Panginoon ang mga ka-question-questionong mga tanong ni Job kesa doon sa theological, biblical, at philosophical na mas rational na sinasabi ng kanya mga kaibigan. Bakit? Mapapatanong ka, bakit kaya? Mas tama naman yung mga kaibigan ni Job. Ito naman si Job, iba naman ang sinasabi. May Old Testament professor po ang nagsabi, kaya ganito ay dahil si Job, yung kanyang sinasabi, kahit halos magreklamo na siya sa Panginoon, lahat ito'y mga panalangin. Ano po ito? Panalangin. Bakit po? Ulitin po natin yung story. Sabi ni Satanas, alisin mo lahat, ang lahat ng bagay kay Job, tatalikuran ka niya. Tanong, tumalikod ba si Job? Bakit? Kasi nananalangin siya. Na kahit kinuha na ng Panginoon ang lahat, hinayaan niyang kunin ni Satanas ang ari-arian at buhay ni Job. Si Job, kahit napakatalas ng kanyang bibig sa Panginoon, nananalangin pa rin siya. Hindi niya kausap halos primarily yung mga taong kanyang mga kausap, mga kanyang kaibigan, pero yung kanyang puso, lahat ng yun nakadirekta sa Panginoon. Hindi siya lumayo kahit nagdurusa siya. Amen? Paano natin may kita, paano napalakas ang pananampalataya ni Job at ang kanyang relasyon sa Panginoon? The fact na hindi siya tumalikod sa Panginoon, ito yung tumalo sa argument ni Satanas. Amen? Ganun din po tayo mga kapatid. Kung meron man tayong pagdurusa, at alam po natin, sino ba talaga may kagagawan nito? Hindi po ang Diyos. Si Satanas. Madalas tayo rin sa ating mga maling choices, ano? Pero punot dulo talaga, si Satanas talagang may kagagawa ng lahat na ito. Pero mga kaibigan, the next time, alalahan niyo po ang story ni Job. Alalahan niyo po ang Psalm 88. Bakit si Job, ang psalmist na nagsulat ng Psalm 88 ay hindi po nireject ng Panginoon, bagkus nilagay pa sa Biblia ang kanilang kwento, ay dahil lahat po sila panalangin. Ito ang testimony ng mga taong nagdusa pero nanatili. Amen? Kaya mga kaibigan, kung tayo po yung nagdurusa, wag ho tayong susuko. Kapag tayo nagdusa, manalangin pa rin tayo kahit wala tayong marinig na sagot. Tayo pa rin po sumimba kahit wala ho tayong makitang dahilan para sumimba. Amen? Bakit po? Dito po natin mapatunayan na kahit wala akong matanggap sa Panginoon, pupurihin ka pa rin siya. Kahit napakasakit na aking dinaranas, alam kong Diyos ay pag-ibig pa rin. At kahit napakasama ng mundo, alam ko na ang Diyos ay mabuti. Amen? God is good. And all the time, God is good. Alam niyo po ito pong Psalm 88, strange pakinggan.
Pero marirealize niyo po, ito pong panalangin ito ay dulot din po ng isang relasyon sa Panginoon. Parang ganito lang po yan eh. Ito po yung nagawa ko po yatang illustration ng mga nakaraang mga Sabbath school nung ko po yung nag-share about Psalm 88. Kasi hindi ko po maalis sa aking isip yung Psalm 88 talaga. Sabi ko po dito, kung ako ay si Brother Caleb na hindi niyo po kakilala, sabihin natin hindi natin kakilala. At sasabihin ko kay Elder Louie na bakit naman ganito, bakit naman ganyan? Magtatanong, sino ba itong taong to? Lakas naman ng kanyang ugali. Ang tapang niya naman. Sino ba to nagsasalitang ito? Pero sabihin natin na si Brother Jed, na anak ni Elder Louie, ang lumapit sa kanyang tatay at sinabing, "Tatay, bakit naman ganito? Bakit naman ganyan?" May sagot po ba sa Elder Louie sa kanya? Meron. Bakit? Kasi meron silang relasyon. At yung Psalm 88, hindi po ito panalangin ng isang taong walang relasyon sa Panginoon. Ito pong Psalm 88, panalangin ito ng isang taong sobrang close sa Panginoon na kaya niyang diretsahin ang Panginoon. Na kaya niyang maging honest sa kanyang nararamdaman. Na kaya niyang maging transparent sa Panginoon. Amen? Kaya mga kaibigan, kumusta ang ating relasyon sa Panginoon? Nagpe-pretend ba tayo sa Panginoon? Okay lang ako. Okay, mag-alala. Okay lang ako. Kaya ko pa to. O tayo yung Panginoon, wala na. Talo na ako. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kayo yung Diyos sa pag-ibig. Tulungan mo ako. Mga kaibigan, mas gugustuhin ng Panginoon ay kayo maging transparent sa Kanya, maging honest sa Kanya, kaysa sa magkunwaring okay ang lahat. Amen? Ito po yung ibig sabihin actually. Marami nami-misquote ho kasi mismo yung John chapter 4. Tandaan niyo po yung story? Na kausap niyo yung babae. Kausap po ni Jesus yung babaeng nasa balon. Sinabi niya na one day, ang mga true worshipers ng Panginoon, ng Diyos, ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Marami tayong mga nilalagay na iba't ibang religious connotation doon, pero basically kung titignan po natin ang konteksto, ang ibig sabihin lamang po doon ay balang araw, ang mga sasamba sa Panginoon ay transparent sa Kanya. Walang tinatago, walang kinikimkim, genuine at honest ang kanilang connection sa Panginoon. Tulad ng babae. Tinatago niya pa yung kanyang story sa Panginoon kahit lantad na yung kanyang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang true worshipers. Gusto niyo po maging true worshipper ng Panginoon? Maging transparent po tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng genuine, totoo, honest relationship sa Panginoon. Itrato natin siya, hindi lamang Diyos na nasa langit, kundi isang kaibigan na malapit sa atin. At bilang panghuli, bilang pagtatapos, ito po ang pang-apat na punto. Ang kadiliman, ito ay nagtuturo sa atin kung paano mas makilala si Jesus ng mas malalim. Amen? Mas malalim nating makikilala si Jesus sa mga madidilim na pagkakataon. Inimbitahan ko pong bawat isa, mamaya pag-uwi dito, o mamaya habang tayo nagkumakain, basahin niyo po ang Psalm chapter 88, hindi po bilang isang Caleb, o bilang isang John Vic, o bilang isang Kuya Jun. Hindi po. Basahin po natin ang Psalm 88 mula po sa perspective ni Jesus. Okay? Basahin niyo ho yan. Makikita niyo, magme-make sense sa inyo. Mas makikilala niyo yung nararamdaman ni Jesus. Si Jesus, tulad itong writer ng Psalm 88 na si Heman, siya po ay bata pa lang, malapit na, hindi sa kasalanan, kundi malapit na sa kamatayan. Pagkasilang pa lang, gusto na siyang patayin ng mga tao, di po ba? At nung siya'y mamamatay, ano yung kanyang kaibigan lamang? Yung mga kaibigan niya, tumakbo sa kanya. Yung mga mahal sa buhay, nireject siya. Yung mga kapatid ni Jesus, hindi siya kinikilala at parang nahihiya sila na maging kapatid ni Jesus. Tulad nung sinasabi ng awit sa Psalm 88. At nung ending, ano po ang sinabi ni Jesus? Ano po yung kinuwot niya? Psalm chapter 22 verse 1. Anong sabi doon? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Kung gusto niyo makilala si Jesus, basahin niyo ang Psalms. Kung gusto natin mas makilala si Jesus, basahin natin lalo ang Psalm 88.
Yung pinakamadilim na panahon ni Jesus ay sa Garden of Gethsemane. At sa Garden of Gethsemane, alam niyo po, hindi mo kailangan ni Jesus mamatay para sa atin eh. Ako sana yung namatay doon sa krus eh. Wala namang kinalaman si Jesus sa ating kasalanan, pero bakit niya dinala doon sa krus? Pwede, actually, doon sa Garden of Gethsemane, pwede niyang patunayan yung mga Muslim na ating mga kaibigan. Bakit? Sa turo ng mga Muslim, si Jesus sa Garden of Gethsemane, tumalikod, umakyat sa langit. Pwede niyang gawin yun. Hindi po yung kasi turo ng mga Muslim, hindi po ganun ang turo ng Biblia. Na doon sa Garden of Gethsemane, binubuhos ang kasalanan ng buong mundo sa Kanya, nahiwalay po siya sa Ama. Alam niyo po mga kaibigan, kung meron mang tao na nahiwalay na tunay sa Panginoon, hindi kayo yon. At hindi ako yon. At hindi si David, hindi si Asaph, hindi yung mga tao sa Bible na nagsabing napalayo ako sa Panginoon. Hindi po. Isang tao lang ang napalayo sa Panginoon. Sino yon? Si Jesus. Siya lang ang taong nahiwalay sa Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo bilang pagtatapos, mga kapatid, na nahiwalay si Jesus sa Ama para sa panahong nararamdaman natin na tayo'y hiwalay sa Kanya, na meron tayong kaibigang nararamdaman ang ating nararamdaman. Amen? Sa panahon, sa pinakamadilim na panahon ni Jesus, hindi tayo niya iniwan. Hindi siya sumuko sa atin. Anong rason para isipin nating sa ating pinakamadilim na pagsubok, pinakamadilim na mga pinagdadaanan ay layo siya sa atin? Amen? Kaya po ulitin ko po ang apat na punto. Unang-una po, bilang mga Kristiyano, makakaranas tayo ng kadiliman. Pangalawa, ang kadiliman magtuturo sa atin ng kabutihan at biyaya ng Panginoon. Pangatlo, ang kadiliman, ito ang nagpapatatag ng ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. At pang-apat, ang kadiliman, dito natin mas makikilala si Jesus bilang tagapagligtas at bilang isang kaibigan. Amen? So sino pong nagsabi, Panginoon, salamat sa Psalm chapter 88. Mas nakita ko ang aking sarili at higit sa lahat, mas nakita kita. Sino pong nagsabi niyan sa Panginoon ngayong umaga po na ito? Pwede ko po makita niyo mga kamay. Kung yan po ang ating panalangin, tayo po yumuko sa ating panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa maikli at sa simple na explanation ng Psalm 88. Salamat, Panginoon, sa kadiliman na kahit po dito'y may sakit at dulot ng kasalanan, hindi po ito hadlang para gumalaw kayo sa aming buhay. Makita kayo sa aming mga araw-araw na pagkakataon kahit hindi man po namin ito makita. Salamat kay Jesus na nakaranas ng kadiliman pero hindi kami iniwan. Kaya po, Panginoon, patatagin niyo po kami na kapag kami dadanas din ng kadiliman, kami mananatili at hindi rin namin kayo iiwan. Ito lang po ang hilig kadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.